Ngayon naman po, ay nais kong ipakilala sa inyo ang magbabahagi sa atin ng Word of God. Our special message for today will be delivered and shared by Pastor Ruther Urquia. Ipinakikilala po natin o ipinakilala ni Pastor Ruther ang kanyang sarili bilang isang ventriloquist. Baka po napanood nyo siya dati sa TV5, tama? Channel 2. Ayan. Bilis ng pagtatama. Sa Channel 2 po, siya ay speaker, ventriloquist, humorist at vlogger. Last Saturday, magkasama kami. Kasi ang kanyang advokasya is to really help young people be deeply rooted in the Word of God. And so for 3 years now, he is organizing and hosting the Bible Ninja Conference. At madaming mga kabataan ang naroroon. Nakakatuwa talaga. Makita mo sila, alam na alam nila ang Bible. Isa rin po siyang, ang Bible Ninja, before it became a conference, was a devotional series. At siya rin po ang co-founder ng Insanitic Comedy Club. Mga Christians po yan. At founder din at owner ng Ruther TV. Wala siyang dalang puppet ngayon. Ang dala niya, Biblia. Mga kapatid, Pastor Ruther Urquia. Thank you, Ate Maloy. God bless you, Pastor. Hi, God is good. God is good. Pagpasensyahan niyo po ang suot ko kasi sabi ni smart casual, no? Tapos pagtingin ko, parang kulang na kulang yung suot ko. So babawiin ko na lang po sa gandang lalaki, ho. Okay na po. Ayan, at palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Ate Perry, ni Doc Ann, Sir Lucio, Pastor, at lahat po ng mga pastor, pwede pong tumayo, lahat ng pastor na nandito. Pwede tumayo lahat po ng pastor. Palakpakan po natin lahat po ng pastor na nandito. God is good, God is good. Maraming salamat po sa mga buhay niyo po at sa serbisyo niyo po. Maraming salamat po. Okay, so mabilis lang po ito. Start ko na yung timer ko. Hindi po ako magpapapit kasi I only have 20 minutes to discuss with you what the Lord has given me to give you. Okay? Yan, so maiksi lang po. Ayan, tapos na po. Thank you po. Okay. Ang ating pong theme for today, hope. Sabihin niyo po, hope. Lakasan niyo. 1, 2, 3, go! Hope. Okay lang ba sa inyo na dito na lang ako? Hindi na ako lalakad-lakad ha para ma-maximize ko yung time. Okay? Kita niyo akong ganun likod? Kita niyo ako? Okay? Kita? Okay, good. Huwag po kayong mainggit sa nasa harap. Mas pogi ako dyan sa likod. Ha? Okay. Okay. Yan. Hope is a very odd thing. You know why? No? Hindi mo siya magamit sa nandyan na. I want to say that again. Okay? Hindi po ginagamit ang hope sa isang bagay na nandyan na. Hope is a response to a promise. You never promise what is already obvious or what's already here. Halimbawa, nung bata pa po ako, ang lagi kong inaabangan pag umaalis yung magulang ko, yung pasalubong, di ba? Yan. Pag sinabi nila, promise pagbalik ko, may dala akong pasalubong. Kailan mo yun hinihintay? Hinihintay mo yun, ginagamitan mo ng hope habang wala pa sila. Tama? Tama? So, yan po ang ating theme. Sabi niyo, hope. At kailangan po natin yan. Okay? So, bigyan ko lang po kayo ng tagi-isang verse para sa kada isang letter, yung harmony. Makikita po natin sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Sabi niyo, unity. And I'm particularly fond of multi-denominational gatherings like this kasi it shows us that unity can be achieved without uniformity. Naintindihan niyo po? Okay, so ayan po. So wag na po nating problemahin kung kailan tayo magkakapare-parehas ng lahat, no? Kung paano magkapare-parehas ng tugtugan, ng pananamit ng hindi po mangyayari yan, no? Kasi sobrang unique po ng paggagawa sa atin ni Lord. Naniniwala po ako pagdating sa heaven, no?
magiging curious tayo forever. No? Marami doon kasi yung mga disciples pa lang doon eh. Pag nag-meet natin sila hindi nila kabisado yung customs natin. Tama? Ibang-iba. No? Tapos, so yung unity, hindi po yan uniformity. Kaya gustong-gusto ko maraming iba-ibang denomination na totoo ako. I grew up in a multicultural church. 12 yung pastor namin, na trinain, nung bishop namin. Sa Novaliches ito sa Christ Cares Christian Fellowship. Kami po unang CCF, Christ Cares Fellowship sa Novaliches. Yung isa, graduate ng Bethel Bible College. Yung isa, graduate ng Phoebias. Yung isa, galing sa Campus Crusade. Yung isa, dating seminarista na Catholic. Isipin niyo yung kultura, no? Iba-iba. So yung isa ayaw ng maingay, yung isa gusto. Diba? So, mapapansin mo, kung gusto mong tahimik, doon ka sa dating Catholic umattend. Di ba? Kasi mas sanay siya sa tahimik, tsaka doon sa Campus Crusade. Pero pag gusto mo talaga, doon ka sa Bethel. Kasi talaga, diba? Lagi kami sa Bethel, sa Karuhatan no? Lagi kami doon. Yun yung mga, kaya nagkaroon ng Bible Ninja kasi miss na miss ko po yung Bible Festival, no? Marami kaming pinanalong Bible quiz dyan dati. John 14:21 for O, H, harmony, O, obedience. John 14:21, yan ang love language ni Lord. Sabi niya, he who has my words and keeps them is the one who loves me. Yun yung nakakaalam ng salita ko. At sinusunod niya, yun ang nagmamahal sa akin. Sino po nagmamahal sa Lord? Palakpakan. Kung gusto niyo pong, naniniwala po ako sa inyo sa sincerity na inyong heart, if you want to know the Lord, if you want to love the Lord in a manner that He demands and He accepts and He is pleased, first you have to know what He says and then keep it. Okay? Kaya hindi pwedeng, hindi ako nagbabasa ng Bible pero ramdam ko sa puso ko, mahal ko si Lord. Hindi pwede. Kasi ang sabi ni Lord, kung mahal mo ko, susundin mo yung sinasabi ko. Yung sinasabi na sa Bible, kung hindi mo alam yung sinasabi, paano mo susundin? Kaya ang pagmamahal kay Lord, sunod. Malinaw? Amen? Amen. Okay. Peace. Philippians 4:7. Beautiful. And the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts in Christ Jesus. Sabihin niyo transcend. Ibig sabihin, hindi kayang ipaliwanag. So yung peace po na ukukuha natin sa scripture, ito yung peace na maraming klase ng peace no? Nagaling sa security, yung peace na madali explain. Yung halimbawa, at peace ka, relax na relax ka. Oo naman, bayad na lahat ng insurance ko, covered na kaming lahat, di ba? Tapos yung company ko ganyan, yung ganyan, di ba? Naka-enroll na lahat, bayad na yung mga bills, di ba? Nag-usap na kami ni Judith. Okay yun. Pero hindi yun yung peace na sinasabi sa Bible. Ang peace na sinasabi sa Bible, ang peace po na sinasabi sa Bible, hindi kayang i-explain ng human means. Yung sasabihin sa yung mga friends mo, paano ka nakakangiti? Ang dami mong problema, di ba? Bakit ka, anong meron? Tapos ang sagot mo lang, si Jesus. Si Jesus ang meron. Nakuha niyo po? Okay? Pero siyempre, having said that, kumuha kayo ng mga insurance. Okay? Yan. Sabi nga ni Chinkitan, no, ang Pinoy, yung kotse ini-insured, yung tao hindi. No? Kumuha insurance. Okay? Tapos, letter E, empowerment. Paborito ng tatay ko to. Yung papa ko po was an ordained evangelist sa Saudi. Okay? Nung ikukulong siya sa Saudi, nung buhay pa siya, Evangelist Rodito Buñuel Urquia, mga taga Mindanao, Surigao del Sur, no? Second cousin ni Prospero Pichay, si tatay. Ang tapang nun. Nung huhulihin daw siya, eto kwento niya nung bata pa ako, tapos nung namatay siya, sa eulogy, yung mga contemporaries niya nagdatingan, yun din ang kwento, ganun. Ipapasok na daw nila sa loob ng kulungan si tatay, panahon to ng Gulf War. No, nandun si Papa sa Saudi. Ang sabi nila kay Papa ay, bakit ka nagba-Bible study? Bawal yan. So, ikukulong. Ang sabi ng Papa ko ay, Jesus is my Lord, my Master and Savior. Paulit-ulit yan. Puro ganun. Tapos, hindi na siya tuloy ikunulong. Diniport na lang. Ayan. Tanong niyo bakit? Natakot yung magkukulong. Nag-away daw yung mutawa, yung police, yung religious enforcer, at saka yung police. Nag-away. Hindi na pumayag yung enforcer na ipasok, yung religious enforcer. Sabi ng police, bakit? Hindi mo yan pwede isama dun sa loob. Kasi yung mga Muslim sa loob magiging Christian din. Amen! Hallelujah!
Lagi sinasabi ng tatay ko, 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and love and sound mind. Grabe. Sige, palakpakan niyo po sila. Tapos na. Love offering na po. May babasahin ako sa inyo. Ngayon, anong itsura niyan sa isang tao? Ano itsura ng hope sa isang tao? Ano ang itsura ng isang tao na meron? Kasi pagkatapos nito, maghiwa-hiwalay tayo eh. Magkanya-kanya buhay tayo, di ba? So daling nyo to, ano itsura dapat nito? Okay? Merong isa pong tao sa Bible na grabe. Grabe talaga yung transition niya. Si Peter. Pag pinag-aralan nyo yung personality ni Peter, pati yung buhay ni Peter, tapos yung writings na ni Peter, is this the same guy? Bakit? Sabi ni Peter sa banner verse ng Christian Apologetics, 1 Peter chapter 3, verse 15. Anong sabi niya? But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer. Everybody say answer. To everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness. Again. Do this with and may mga nakikipag-away po ba dyan sa Facebook? Lalo sa politics. Bawal yan. Pwede ka mag-share, huwag ka mang-away. Lalo umaawat sa inyo, unbeliever. Nagbabangayan yung dalawang born again. Yung unbeliever nilang friend na ini-invite nila sa D-group nila, sabi, uy, huwag kayong mag-away. Mga born again kayo. For we shall be known by our love. Amen? Amen. Hindi ko sinasabing hindi importante na tumayo ka doon sa tinatayuan mo. Pero ang sinasabi ko, may mas magandang paraan. Isipin nyo, sabi ni Peter, si Peter yun yung nanaga ng tenga. Sa totoo po, walang taong nananaga ng tenga. May nakita na ba kayo nagtagaan, tengain na sinta? Ano ka, ninja? He was really putting him down, no? Titirahin niya sa lego kaya sa ulo. Sigurado, nakaiwas, nahagip yung tenga. Tama? Sobrang bait ni Lord, binalik yung tenga. Kasi kung hindi binalik yung tenga, kasama si Pedro sa huhulihin. Naintindihan nyo? Wala nga nagsasabi kung sino tumaga eh. Wala. Nagsulat si Mark, hindi niya sinabi. Nagsulat si Luke, hindi niya sinabi. Si John, sinabi ni John. Si Pedro yung tumaga. Inunahan ko pa nga yan dun eh. Yung dalawa Pero kasi, malamang, patay na patay na si Pedro noon malamang. No? So, hindi na siya mahuhuli. Okay? So, ganon siya katindi. Tapos, biglang, siya yung laging siya yung pinaka-erratic sa kanilang lahat. Si Peter, so sobrang erratic nga niya, hinatak niya si Jesus eh. Sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay mamamatay. Hinatak niya si Jesus! Hindi pwede yung sinasabi mo. Yan ang sabi sa Bible. He pulled Jesus to the side and seemingly scolded him. No, hindi pwede. Isipin mo, Ate Maloy, may gaganyan ba kay Sir Lucio sa FEBC? Hindi pwede. Si Jesus, hinatak ni Pedro. Sobrang erratic. Nasabihan tuloy siyang Satan. Diba? Sabi ni Jesus, get thee behind me, Satan. Kaya mula nun, parang si Pedro ayaw nang lumapit pag nagagalit si Jesus. Baka masabihan ulit na Satan. Sige. Okay, tinan niyo maigi Tapos siya yung nagsabi, personality niya, siya yung nagsabi na, do this with gentleness and... Ito pa matindi. Okay? Tungkol sa evangelism yan Okay? Hindi mo kakampi kausap. Ito matindi. Pag ikaw lang mag-isa may struggle ka. Dito galing yung pangalan ng home church ko, Christ Cares. 1 Peter 5:7. Ano sabi? Cast all your anxieties on Him for He cares for you. Sino po tinamaan ng anxiety nung pandemic? Palakpakan. Nagka-anxiety kayo? Okay, good. Diba? Nagkaagulo pa nga. Kasi yung iba, pag nagka-anxiety ka, sasabihin, backslider ka. Bakit kami anxiety? Hindi nagkaka-anxiety ang Christian. Hindi ho. Sabi ni Peter, pag meron ka niyan, hindi dapat pag Christian ka, wala ka niyan. Hindi. Pag meron ka niyan, ganito gagawin mo Ibigay mo kay Jesus And He was not merely speaking from theory.
Si Peter po, hindi magaling na theologian. Simplistic siya. Simple siyang tao. Sa 2 Peter nga, nagreklamo pa siya sa writing ni Paul. Sabi niya, yung sinasabi ko sa inyo, sinulat na rin ito ng kapatid na Pablo, pero yung ibang sulat niya, mahirap maintindihan. Si Pedro yun, ha? Kasi si Pablo ang theologian talaga. Si Peter, fisherman, eh. Speaking from experience, pag may anxiety kayo, ganito gawin nyo. Ibigay nyo kay Jesus. Oh, paano itsura niyan? Okay? Sa Acts chapter 12, Acts chapter 12, ito ang nangyari. Okay, Acts chapter 12, verse 6. Ngayon nangyari. The night before Herod was to bring him to trial. Kamamatay lang po ni James nito. Pinatay ni Herod. Okay? Tapos gusto patayin ni Herod si Peter kasi natutuwa yung mga Hudyo. Okay? Peter was sleeping. Everybody say sleeping. Again, sleeping. Peter was sleeping between two soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Sandali, bibitayin ka bukas. Bukas yung trial eh. Malamang yun na rin yung bitay eh. Okay? Si Jesus ganun eh. Di ba? Pag-pronounce ng judgment, bitay na agad. Okay. So pwede ka na mamatay bukas. Death was literally looming over Peter's head. And what was he doing? Sleeping. Saan ka kumuha ng tulog? Bibitayin ka bukas, natutulog ka ngayon. Yung iba nga, hindi lang nakabayad ng Meralco, hindi na makatulog. Naintindihan nyo? Saan? Sasabihin ko sa inyo kung saan. Sa John 21, nag-usap sila ni Peter. Wala na akong time eh. Bilis na lang natin. John 21, sabi ni, alam na natin yan, di ba? Diretso nyo na. Tapusin na natin yan, John 21. Okay? Kita nyo na yan, sabi 3 beses siyang tinanong ni Jesus, di ba? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Di ba? Yung pangatlo, nag-breakdown si Peter, Lord, you know everything. Alam mo lahat. Ano tong encounter na to? Pang-ilang appearance si Jesus yan sa resurrection? Pang-ilan? Sa group. Pangatlo. Una kay Mary Magdalene, tapos dun sa Emmaus, hindi groups yun, okay? Tapos yung nagtatago sila sa room, biglang lumitaw si Jesus, peace be upon you. On the 8th day, lumitaw siya para kay Thomas, tama? Tapos on the 3rd time, lumitaw siya para kay Peter. Peter was on the brink of backsliding. Isipin mo, nakita mo na buhay si Jesus, anong ginagawa mo? Nangingisda? Nakita mo na buhay na si Jesus, ba't ka nangingisda? Ang babait nung kasama, ang ginawa nila, sinamahan si Pedro. Ganyan po, pag may nanghihina, samahan nyo, huwag nyo munang sabunin. Ho? Okay? Kung iba dito, bakit nakita mo na si Jesus? Ba't ka nangingisda? Di ba? Samahan nyo muna. Ako ganun, ramdam ko yan eh. Kahit na minsan alam mo yung sagot, minsan hindi mo kailangan ng sermon, kailangan mo lang ng yakap, tsaka mga 100,000, ganun. Okay. Ano yung encounter na yan? Tingnan nyo ha. Lumitaw na si Jesus 2 beses. Una, wala si Tomas. So, sinong wala? Ibig sabihin, lahat nandun. Tama? Nandun ba si Pedro? Nandun. Pangalawa, lumitaw ulit si Jesus, nandun na si Tomas. Nandun ba si Pedro? Nandun, wala. Nandun din. May tanong ako sa inyo. Anong sabi ni Pedro? Nung first time na nakita ni Pedro si Jesus na buhay, anong sabi niya? Ano sabi po niya? Meron ba? May naka-record ba? Wala. Second time, on the 8th day, binalikan si Thomas. Lumapit pa si Thomas, pinhawakan. Si Pedro, ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni Pedro? Wala. May tanong ako sa inyo. Was there ever a time prior to that na hindi nagsasalita si Pedro? Si Pedro ang pinakamaingay. Si Pedro ang starter. Si Pedro pinakamatapang. Ano nangyari sa kanya? Ba't di siya nagsasalita? Alam niyo, naisuot ko to eh. Alam niyo, parang dumilim sa paligid, ini-imagine ko, kung ako si Peter, paano ka magsasalita? Ang huling memory mo ito, Matthew chapter 26. Ito ang huling memory mo. After a little while, those standing there, tapos, I do not know the man. Then he began to call down curses. Ang sabi pa dyan ng babae, your accent gives you away. Kasama mo si Jesus, Galilean ka rin eh. Halata sa punto mo. Pangatlong beses siyang tinanong. Ang sabi dyan, he began calling down curses. You have to understand, yung Galilee po kasi, probinsya yan. Nasa Jerusalem sila sa city capital.
Okay? Isipin niyo yun. Ako, waray ang nanay ko. Kung dumating si Jesus sa panahon natin, sa probinsya siya. Halimbawa, waray. Okay, mga batang waray, sama-sama. Pare-parehas ng punto. Tapos, sabi ng babae, kilala kita eh. Kasama mo si Jesus eh. Mga waray kayo eh. Mga batang waray kayo eh. Bumaba kayo dito sa Maynila eh. Waray ka eh. Sabi ni Pedro, diri oy! Kabuwao ni mo, bagunta ikaw! Ganun ka-ridiculous na yun, natataranta na si Pedro, mamamatay din siya kung umamin siya eh. Naintindihan niya? Tapos tumilaok yung manok. Tapos tumingin sa kanya si Jesus, tinan niyo yung picture, tumingin sa kanya si Jesus, nagkatitigan sila. That was his last vivid memory of Jesus prior to Jesus dying. And nobody in their circle was ever expecting Jesus to rise again. Nobody got that. Tama? O ngayon, yan ang huling naalala mo kay Jesus. Tapos lumitaw, buhay na. Eh ikaw yung laging bumibida. Mamamatay ako para sa iyo, Lord! Hindi kita. Tapos gano'n na nangyari. Nagtitigan pa kayo. Tandang-tanda mo. Tapos ang sabi dyan, umiyak si Pedro ng buong hapis. He wept bitterly. Paano ka ngayon magsasalita na nandyan na si Jesus? Saan ka tatayo? Lalapit ka ba? Sabi mo, Lord, kita nyo naman bagsak. Marami sa atin ganun eh. Sobrang broken natin. Ito amazing. Sino na po dito naranasan nyo ma-broken, mag-fail, naranasan nyo na? Palakpakan nyo si Lord para sa experience na yan. I'm almost done. No? Usap sila ni Jesus. Ito ang huling bilin ni Jesus. Sabi niya, Peter, pag matanda ka na, John chapter 21, pakidala po sa John chapter 21 verse 18 to 19. Matatapos na ako. Sabi ni Lord, when you are old, okay, they will bring you, somebody will stretch out your hands and bring you to a place you didn't want to go to. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Listen, servants of the Lord, sino pa nagsiserve sa church? Palakpakan. Okay. Ito po, iwan ko po sa inyo Sa paramihan po ng blessing, hindi kami papatalo dyan. Back in high school, I was a pedicab driver. Nakita nyo naman kung ano yung pinark kong kotse sa taas, naka-Ford Everest ako ngayon. God is good. Pero laging sinasabi ng nanay ko, nung bata pa ako, huwag kang susunod kay Jesus kasi nabusog ka lang. Kasi sasabihin niya sa'yo, hindi naman ako yung pinunta mo dito eh. Nandito ka kasi libre tinapos. Tama? Sabi ni Jesus yun eh. Si Peter, hindi sinabi ni Lord kay Peter, Peter, okay, eto ang huling mandate ko sa iyo, ikaw ang magiging chief apostle, sa ganito kayo magtatayo ng ganitong building, sa ganyan na ba? Siyempre, blessing yun, amen, okay? Pero hindi, no? Kasi sobrang taas ng premium ng gospel. Alam niyo sinabi bilin ni Lord kay Peter, kung paano siya mamamatay. Kung ang huli mong tinanggap na bilin, kung paano ka mamamatay, ano pang problema? Meron pa bang problema na darating sa'yo na irereklamo mo? Eh yung huling assignment mo kung paano ka mamamatay? Pagtanda mo daw, ganito ka mamamatay para daw i-glorify si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, follow me. Tapos si Peter lagi nangangatwiran yun eh. Sunod lang siya. Bakit? Because this is a different Peter now. Because this is a Peter who has been stripped of all his pride. Basag na basag siya, pero dun sa pagkabasag niya, sinadya siya ni Lord. Kung ilang beses siya bumagsak, tatlong beses din siyang tinanong para 3 beses siyang tatayo. Ganito po magmahal si Lord. Sobra. Kaya ang tanong ko sa inyo ito, saan kumuha ng tulog si Peter? Sa Acts chapter 12. Alam niyo kung saan? Sandali Ito si Peter. Ito yung mas tamang picture. Okay? Balik tayo dun sa kanina. John 21. Tingnan niyo to Okay.
But when you, sabihin, basahin natin, 1, 2, 3, go. Stop. But when you are old, Peter, pag matanda ka na, ganito ka mamamatay para sa akin. Okay? Okay po, Lord. Sundan mo ko. Ito yung Peter na nakatanggap ng forgiveness tsaka restoration. Ngayon, nung gusto na siyang bitayin ni Herodes bukas, natutulog siya. Tanong niyo bakit? Kasi fresh na fresh pa sa kanya yung conversation nila ni Jesus. Ito ang nangyayari sa iyo pag meron kang word ni Lord Jesus sa heart. Kaya pala sabi ni Paul, the peace of God that transcends all understanding, hindi to kayang maintindihan ng mundo. Si Pedro, bibitayin bukas, natutulog ngayon. Bakit? Sabi ni Lord, pagtanda ko, mamamatay ako para sa Kanya. Acts chapter 12 pa lang yan eh. Hindi pa po matanda si Pedro. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Naiintindihan niya ba? Ganyan nakatibay si Pedro. Mula nung una, laging yung gusto niya, pinapagalitan pa niya si Lord kasi yung gusto niya masunod. Ito hindi na. Yung sinabi ni Lord, yun doon na siya. At hindi siya, steady na siya. Parehas na sila. Si Peter, bibitayin bukas, natutulog ngayon. Sa Mark chapter 4, si Jesus, basang-basa, lulubog na yung bangka. Anong ginagawa ni Jesus? Tulog sa cistern ng boat. The peace of God that transcends all human understanding. Now we see a Peter full of hope, transformed, empowered, obedient, and full of peace. Yan po ang prayer ko para sa inyong lahat. Mapuno kayo ng pag-asa at ng tiwala sa Panginoon at kahit anong bagyo ng buhay, kaya ninyong matulog. Manalangin po tayong lahat. God is good. Let's all rise. Let's pray. Dear Heavenly Father, our sincerest gratitude to you. Truly, your word works marvels, Lord God. Salamat po. This is not just a distant story that we see. This, Lord God, happens in our lives, Lord. Nangyayari po ito sa amin, the experiential relevance of your word and the power of your word, Lord God, never ends, Lord. It does not wither, Lord God. Hindi po ito kayang lumain ng panahon. Marami pong salamat. Ang dalangin po namin sa lahat po ng hamon ng buhay. Patatagin mo po kami, Panginoon, gamit ang iyong mga salita. Punuin mo po kami ng pagkakaisa, ng pag-asa, ng kapayapaan at ng iyong kapangyarihan. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Ruther. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ruther. We'd like to request you to kindly remain on stage. Dito po tayo sa gitna, Pastor Ruther. And at this point, I'd like to call back on stage our papuri singers and Ate Perry Cartera for a special presentation. Antabayanan lamang po natin ang atin pong mga kapatid. Palakpakan po natin ang mga papuri singers ng Far East Broadcasting Company. Pastor Ruther, maraming salamat po sa message na inyong ibinigay sa amin ngayong hapon na to. Talagang nakaka-encourage, no? Dahil sa salita na iniwan ng Panginoong Jesus kay Peter, meron siya nung peace that passes all understanding at nagkaroon siya ng hope. Ano mang bagyo kaya niyang daanan. Salamat, Pastor Ruther, sa napakagandang message. Kaya ngayon po, ang ibibigay din natin sa iyo ay isang sipi ng Biblia. Ang tawag po dito, Diglot. ESV, yung kabilang side, magandang balita, yung isang side. No? So, the Philippine Bible Society presents this Bible, Diglot Edition Bible, to Pastor Ruther Urquia for his passionate sharing of the Word of God as the guest speaker for a celebration of hope, the culminating event of National Bible Month 2025, the Philippine Bible Society. Given this 25th day of January,
signed by Chief Justice Renato Puno, President and Chairman of PBS, and yours truly po. So maraming salamat po, Pastor Ruther. Thank you po. Thank you. Dito ho muna kayo.